Ako po si Blas Dumapit, 68 years po ako. Pagdating ko sa simbahan, naramdaman ko ang lakas ng palpitation ko sa dibdib. Ginawa ko, bumili ako ng tubig, umihiwa ko. Kala ko nga release. Mawala ko ng paraan yung pabasahin ng dibdib. Tapos narinig yung palpitation. Kaya lang naramdaman ko parang hindi ako makalakad ng malayo. So pagdating ng kinabukasan pa, ganoon pa rin nakakaroon ng mahina. Nagpa-check up ako kay Dr. Willis. Sabi niya kailangan magpaano ka. Kailangan sabi niya, check upin talaga yung heart mo. Base sa evaluation ko, sabi niya sa angiogram, hindi ka na pwedeng i-angioplasty, sabi sa akin. Nag-decide sila ng open heart bypass. Good morning, I'm Dr. Rocky Danilo Willis. I'm the head cardiologist here in Calamba Medical Center. Regarding dun sa aking pasyente na si Blas Dumapit, no? Yung patient na yon, siyang kauna-unahang na operahan ng bypass or coronary artery bypass grafting sa Calamba Medical Center na naging successful. Nakita ko siya nung unang-unang niyang consultation. May siya, complaint na easy fatigability. Ibig sabihin, mabilis mahapo or mabilis mapagod. So, nang nakita ko siya, siyempre, ang una nating ay history, no? Ano ba yung mga naramdaman niya? Kung kailan pa ito nangyayari? Ano ba yung mga risk factor? Ako, kung mayroon ba siyang hypertension, diabetes, kung siya ba'y mataas ang kanyang cholesterol level, o kaya yung kanyang family history, kung may lahi ba siyang mga atake sa puso, kung siya ba'y nag-smoke or nag-drink ng alcohol, o lagi ba siya nakaupo, o siya ba'y overstress, no? Kung siya ba'y under stress, no? O kaya over o under stress. Siyempre, mga physical examination para makita ko kung ano ba yung mga contributing factors para ma-diagnose ko siya na meron talaga siyang atake sa puso. So, ang ginawa ko sa kanya, request ako ng mga 2D echo, blood chem, and then I found out doon sa kanyang 2D echo na may mga parts ng heart niya, na kanyang heart muscle na mahina. May mga chest pain na rin siya, so nagpagawa ko ng test sa heart niya, yung troponin I, yung high sensitivity troponin I, and it turns out, siya mataas. So I advise patient na magpa-admit na sa Calamba Medical Center and to treat the acute myocardial infarction or atake sa puso. And then nag-request ako ng coronary angiogram. Ano ba yung coronary angiogram? Ito yung test, ito yung gold standard. Ito yung pinakamataas na test para makita or ma-diagnose kung ikaw talaga ay mayroong barado sa puso. So, yun nga, nagpagawa kami ng test and turns out, 3 yung kanyang barado. Actually, 4 pala. Pati pala yung tangkay. So 4 yung kanyang baradong ugat sa puso. So, based on recommendation and based sa ating guidelines sa buong mundo, the recommendation, if you have 3 vessel and with left main involvement, and if you are diabetic, which is our patient is, you advise for coronary artery bypass grafting or operation sa puso. Caring talaga sila sa akin. 2 yung nurse na mabait sa akin. Si Dr. Willis naman, masikaso din talaga yun. Kung ano man ang problema ko, tayo pinapaliwanag sa akin sa ICU. Sa ngayon po, dati kasi ang old facility niyan, maraming comment ng mga tao. Pero ngayon nakita ko, bago na yung mga facility, marami ng improvement. Kompleto ang ICU. Sana mag-continue yung heart operation dyan. Para naman tayo mayroong heart center dito sa Calamba. Sana yung mga taga rito sa Laguna, hindi naman mag-aalangan na dito na magpa-bypass. So, like ko sasabi sa mga patient natin, no? Mas maaga ma-diagnose, mas maganda. Huwag kayong matakot kasi mas maganda, ma-early diagnose ka, ma-early management ka, so yung risk na magkaroon ng mas malalang condition ay ma-prevent mo, and mas hindi siya, magiging cost effective. So, mas mapapamura ang iyong gastusin pag maaga kang ma-diagnose na meron kang sakit sa puso. So, lagi ko sasabi, laging merong hope. So, ano bang sa hope? Tagalog? Pag-asa. Maraming salamat sa atensyon na binigay mo sa akin. Mabilis naman akong gumaling. Kaya sa muli, maraming salamat sa binigay mo napakagandang serbisyo sa akin.